God's love and God's passion for souls. Excited kayo? Ang excited na palakpak. God's love and God's passion for souls. Hindi yung katawan mo ang binili ni Lord. Hindi katawan mo ang tinubos. Ang tinubos ni Lord ay kaluluwa. Ang pupunta sa langit ay kaluluwa. At pupunta sa impyerno ay kaluluwa kapag hindi nanalig sa Panginoon. Kaya ngayong araw na itututuruan tayo, gaano ba kamahal ng Panginoon ang kaluluwa? Alin ba ang biniyaran ng Panginoon? Hindi ang katawan mo. You are responsible to your health. Kaya mag-iingat tayo ng ating kakainin. Nagturo din ng bishop kung paano mamumuhay ng malusog. Kailangan ng karunungan. Di ba tinuro sa atin nung anniversary? Gusto mong humaba ang buhay mo? Anong sabi? Anong turo ng bishop? Igalang mo, mahalin mo yung mga gulang. Magkaroon ka ng karunungan. Ano pa ang sabi niya? Magbasa ng Biblia. Sundin ang Panginoon. I-apply mo ang natutunan mo. At magkaroon tayo ng healthy lifestyle. Kasi ayaw ng Lord may mga premature death. Pero ang akin pong ituturo sa inyo yung pagmamahal ng Panginoon sa kaluluwa. Gaano ba kamahal ng Panginoon ang kaluluwa? Pag sinabing kaluluwa, yung tao. Pero ito pong katawan, iiwanan po natin ito. Ito po'y babalik sa alabok. Ang totoong pupunta sa langit o kaya sa impyerno ay ang kaluluwang may pakiramdam at yan ang tinubos ng Panginoon. At yan ang gustong makasama ng Panginoon dun sa kanyang kaharian. Sino rito ang ginugusto mo? Yung gusto ni Lord, ang gusto ni Lord, ikaw ay makasama niya sa kanyang kaharian sa langit. Gusto mo rin ba? Pumalakpak ang gusto yon. Kaya naman, pahalagahan mo ang pag-ibig ng Diyos. Ituturo ko sa inyo ngayon kung gaano kamahal ng Panginoong Diyos ang kaluluwa ng tao. At inihiling ko na ito'y pahalagahan ninyo. Pahalagahan natin ang kaluluwa natin at ang kaluluwa ng iba. Marami tayong pinagkakaabalahan. Pero nakakalungkot. Ang iba'y wala ng panahon para lumago ang kanyang spiritual relationship sa Lord. Kaya yung iba ang tagal na Kristiyano, pag nagka-problema, lumalayo. Aray, delikado yun. Delikado, huwag ka na lalayo sa Panginoon, lalo't ngayon, malapit na siyang dumating. Simula po ako. Basahin po natin, God's love and passion for souls. 2 Peter 3:9. The Lord does not delay and is not slow about His promise, as some count slowness, but is extraordinarily patient toward you, not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. Si Lord daw hindi nagdi-delay ng pangako. Hindi. Siya lang ay nagtsatsagang maghintay na ang mga tao ay maging totoo sa pananalig sa Kanya. Naghihintay siya na ang mga tao ay lumapit at magbalik loob sa Kanya dahil ayaw ng Panginoong may mapahamak sa apoy ng impyerno. At kung ikaw ay nasa Panginoon na, please, wag mong hayaang ikaw ay mawalay pa. Ito ang dahilan kung bakit kami nagtatalaga ng mga life group, anointed life group leader na mag-aalaga. Ang aalagaan ay ang relasyon mo sa Panginoon. Kaya kung sinasabi raw ng iba, katagal-tagal na namang sinasabing darating ang Panginoon, bakit hindi nadating? Anong dahilan ni Lord, bakit hindi pa siya nadating? Pinagtsatsagaan niya ang wala pa relasyon sa Kanya. At tayo magpasalamat doon. Sabi rito, the Lord does not delay and is not slow about His promise. Tutuparin pa rin niya ang kanyang pangakong siya'y darating sa alapaap
para kunin ka. Sinong kukunin? Sinong kukunin? Isigaw mo, kasama ako, Lord. Sa sasalubong sa'yo sa himpapawid. Mahalaga pong pinadideklara ko sa inyo, baka hindi nyo sinasabi. Lord, patulan mo ang magsasalita. Sige. Patulan mo, Lord, kami sa aming sasabihin. Sabihin natin, kasama ako, Panginoong Diyos. Sa sasalubong sa iyo sa himpapawid, sa alapaap. In Jesus' name. Palakpakan natin si Lord. He is not slow about His promise, as some count slowness, but is extraordinarily patient toward you. Siya'y nagtsatsaga, naghihintay na yung mga aandap-andap. Ang pananampalataya ay mag-alab na. Sino rito? Ang pananampalataya mo'y alam mong aandap-andap. Hindi pa dumarating si Lord. Ang gusto ng Panginoon, ikaw ay mag-alab. Ano pong sinabi ko? Mag-alab ang iyong pananampalataya sa Kanya. Sapagkat hindi mo alam ang mga darating na pagsubok, pero sa pagsubok, dinideklara ko, pasado ka, pasado ako, pasado ka, pasado ako. Ang sabi ni Lord, not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. Hinihiling ng Panginoon ng lahat ay magsisi at magbalik loob sa Kanya. At kung ikaw ay nagbalik loob na sa Kanya, kung ikaw ay tunay ng born again, huwag ka nang lalayo pa, magpaalaga ka, please. Ang dami yatang kabataan doon. Ang daming kabataan doon. Wow! Praise God. Mga bago ba? Okay, masaya. Praise God. Kailangan, ang binababus namin ng bishop, lahat tayo ay magdala ng 10 na ito yung minimum ngayon taong ito. Ilan daw po? Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, 10 at higit pa ang dalhin mo sa Panginoon. Ilapit mo sa Panginoon. Ito'y magaganap kapag nakinig kayo kung gaano kamahal ng Lord ang kaluluwa. Number 1. Basahin muna natin sa Tagalog. Basahin natin sa Tagalog ang 2 Peter 3:9, yung English yan. Sabay-sabay po tayo. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya. Yung pangako niyang siya'y muling darating talaga siya. Gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Kaya hindi pa dumarating ang Panginoon kasi ang gusto ng Panginoon lahat ay makakilala sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon lahat ay magsipagsisi at magpatuloy ang relasyon sa Kanya. Kaya hindi pa siya dumarating. Hindi ko alam kung ilan sa kaibigan mo hindi pa nakakakilala sa Kanya. Ilan sa kamag-anak mo. At ito ang dahilan, ito yung mabuti sa Panginoon. Ayaw niyang may mapapahamak. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. And what is God's attitude towards men and women? Answer, He loves them and longs for their salvation. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Nais ng Lord maligtas ang lahat. Nais ng Panginoon ay maligtas ang lahat. Mamaya, yung hindi ko nasabi kanina sa first, sasabihin ko sa ngayon. Kasi limited ang time ko kanina. Ayaw ng Diyos na may mapapahamak. Gusto ng Panginoon ay maligtas ang lahat. Pero may nakalagay sa Biblia, hindi lahat. Hindi lahat ay makakapasok sa langit. Dahil yung ayaw magsisi, yung ayaw magbago, ay hindi papasok sa langit.
yung ayaw tanggapin na si Kristo ang Panginoon tagapagligtas, hindi papasok sa langit. The Lord isn't slow. Kanina'y do not delay. Ngayon naman slow to do what He has promised, as some people think. Rather, He is patient for your sake. He doesn't want to destroy anyone, but wants all people to have an opportunity to turn Him and change the way they think and act. Ito yung gusto ng Panginoon. Baguhin mo na kung ano man ang mali sa utak mo. Sapagkat mula sa maling sa utak mo, nakikita yan sa asal mo. Tama po ba? Saan nagmula yung mabuting asal? Mula yan sa isip mo. Mula yan sa puso mo. Out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Saan nanggagaling ang maling salita? Mula sa puso, nagaling sa isip. Kaya sabi ng Panginoon, you need to change the way you think. Sabi po riyan. To have an opportunity to turn to Him, lumapit sa Kanya, and change, basa po, change the way they think and act. Maraming kailangang ayusin na mali in the past year. Sino nagsasabing hindi lahat ng laman ng isip mo ay tama? Hindi lahat ng laman ng isip mo ay kalugod-lugod kay Lord. Also, therefore, kailangan ikaw mismo tanggapin mo ang mali at sabihin mo, nagpapabago ka at ayaw mo nang maulit. Close your eyes bago ako umalis sa topic, sa binasa natin. Sabi ni Lord, you need to have, God is giving you, close your eyes, binibigyan ka, kapatid, ng pagkakataon ni Lord na ayusin mo ang laman ng isip mo. Sige, lumapit ka sa Panginoon. Ipabago mo kung ano man ang mali. Kung ang nasa isip mo wala kang pag-asa, gusto ni Lord, magsisi ka, may pag-asa ka kay Lord. Kung nasa isip mo, ayaw mo pang magpatawad kasi nasaktan ka, baguhin mo na yan. Magpatawad ka na. Huwag mo nang hayaang ikaw ay bihag ng kaaway. Magpatawad ka. Kung merong nagkokos ng lungkot, takot, may mali dyan sa isip mo. Nagkokos ng fear, may mali dyan. Remove it. Be cleansed by the blood. May nagkokos dyan na parang hopeless, may mali dyan. Kapatid, God is our living hope and He is our living God. May galit na namumuo dyan sa isip mo, yung tao na yun, nagagalit ka, remove it. Ayaw ni Lord yan. Change the way you think. May pag-asa ka. Mahal ka ni Lord. Kung iniisip mo, mukhang wala nang magandang mangyayari sa buhay mo, nagkakamali ka. Baguhin mo ang laman ng isip mo. Tulungan niyo po ang bawat isa. Dito, Lord God, sa 2 Peter 3:9, kailangan mabago ang isip. Magbabago ang buhay. Mababago ang action kung magbabago ang isip. Baka may pagmamalaki at pagmamagaling dyan. Magsisi ka. Ayaw ni Lord. Ang gusto ng Panginoon, magpakumbaba ka. Ang gusto ng Panginoon, magpatawad ka. Ang gusto ng Panginoon, manalig ka sa Kanya. Oh Lord, thank you. Bawat isa ay nagpapalinis sa'yo. Yes, oh God, kaming lahat ay nagpapalinis sa anumang mali, sa anumang kasalanan. Take it away. Sige, remove. Sige. Sabi mo, inaayawan mo na. Sabi mo, break na kayo. Ano man yung bisyo na nagkokos ng pagiging sinungaling. Minsan nagsisinungaling ka dahil sa iyong vices. Sa pride. Hindi ka nagbibigay ng pahalaga sometimes. May nagpipreach. Sinasabi sa iyong manalangin pero tinutulugan mo. Baguhin mo yan. Hindi ka lalago. Pray, pray, pray. Lord, thank you for releasing the grace. The grace to forgive. The grace to repent. Biyaya. Buhusan mo ang bawat isa na mabago.
Kung tinatanggap mo yung biyaya, palakpakan mo si Lord. Thank you, Lord. So, paano pinatunayan ni Lord yung kanyang love and passion and longing for the soul? Number 1. Mula sa ating binasa. Because of God's love, God's passion and longing for the salvation of souls, He became patient to everyone and anyone. Siya ay naging matyaga. Hanggang ngayon, nagtsatsaga siya. Sino rito ang pinagtsatsagaan ni Lord? Hindi pa siya dumarating dahil baka hindi ka pa handa. Sino naman dito ang handa na? Walang nataas ang kamay Pinagtsatsagaan tayong lahat talaga ni Lord. Ako, handa na ako talaga. Pero wag muna, Lord, gusto ko pang magka-reward ng marami. Gusto ko pang maglingkod ng todo-todo. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa siya nadating. Siya'y nagtsatsagang maghintay na ikaw ay ayusin mo ang buhay mo. Sino rito ang araw-araw ay magpapaayos na kay Lord ngayon 2024? At sasabihin mo, Lord, pakabaguhin mo ako. Palakpakan mo si Lord. He became patient to everyone and anyone. Yan po ang kabutihan ng Lord. The Lord isn't really being slow about His promise, as some people think. He is being patient for your sake. He is patient. If judgment seems low, it is not because God has forgotten or is unwilling to fulfill His word, but because of His deep concern and love for men and women who are lost. He is exercising patience in order that those who are lost may have the opportunity of being saved. Huwag niyong sasabihin, Allah, ay bakit ka ang masasama, hindi palipulin ng Panginoon? Sabi ng matyaga si Lord, baka sila magsisisi pa. Kaya huwag niyong sasabihin, sila naman ang masasamay, ba't kang mabubuti naman? Ba't ka ang mabubuti inuunang kuhanin? Ganyan ba ang iyong sinasabi? Alam ni Lord ang makakabuti sa tao. So marahil ang iba, nagtataka, ang masasama, hindi palipulin ng Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Kaya hindi pa niya siya dumadating at kinukuha tayong mga kanya na, ginugusto niyang mabigyan ng pagkakataon ang masasamang magbalik loob sa kanya. Masaya ba tayo doon? Masaya ba tayo? Huwag tayong selfish. Hindi porka tayo palangit na at tayo may buhay na walang hanggan. Sabihin mo na, Lord, dating na ikaw, pagod na ako. Huwag. Anong gusto ni Lord? Gusto niya ay walang mapahamak. Gusto niya ay bigyan ng pagkakataon ng marami na magsisi. Masaya ba tayo doon? O, say amen. Kung kay nanonood dyan sa live, say amen. Malalaman ko kung nanonood ka, magsasabi ka ng, ilagay mo dyan, kung ikay nasa live, gusto ko maraming maligtas. Okay ka nanonood dyan sa live. So, God's desire is for repentance and salvation rather than judgment. And God's joy over a repentant sinner reflect His passion for souls. Si Lord ay masaya kapag may mga makasalanang naliligtas. Gusto mong mapasaya si Lord? Ilapit mo ang makasalanan. Ilapit mo sa Panginoon. Manap ka ng tatanungin. Gusto mong maging masaya si Lord? Hanap ng tatanungin, lalo yung pikit. Para magising. Gusto mong maligtas? Gusto mong maging masaya si Lord? Anong sabi rito? God's joy over a repentant sinner. Babasahin natin yung Luke 15:7. Basahin natin. Luke 15:7. Nilagay ko yung Tagalog niyan Bakit wala dyan ang Tagalog? Luke 15:7. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Ilagay mo sa Tagalog.
Nilagay ko yung Tagalog kanina. Sabi ko, wala. Kanina binasa ko eh. Tagalog. Yan. 15:7. Sinabi ni Jesus, ganun din sa langit, masayang-masaya sila roon dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Paano daw nagiging masaya sa langit? Kapag may nilalapit ka sa Panginoong Diyos. Gusto mong maging masaya sa langit? Maglapit ka ng mga makasalanang ilalapit mo sa Panginoon. Huwag mo naman sabihin, hoy, makasalanan ka, halika. Kagalit. Sabihin, ay ka, banal. Walang banal malibang kay Lord. Simple lang. May assignment lang ako kay Lord. Ano yun? Ikaw, assignment ka sa akin ni Lord. Yun! Assignment ka sa akin ni Lord. Kailan ka binigyan ng assignment? Matagal na. Anong assignment sa iyo? Ikaw daw ay ilapit ko sa Kanya. Di ba masaya kang ilalapit kita kay Lord? Pwede gayon? Pwede yon? Pwede yung gayon? Ano sasabihin niyo? Uy, kumpare, kaibigan ko, kaklase ko, ako gay may assignment kay Lord. Ano yung assignment mo? Ikaw daw ay aking isamang ilapit sa Kanya, turuan kita. Sabi ng Matthew 28, ikaw daw ay aking gagabayan dahil ako'y nagpapagabay. Assignment ka sa akin ni Lord. Paano pag ako may problema, ako'y assignment sa iyo ni Lord? Wala akong pera, bibigyan mo ang pera? Pag-pray kita. Pwede naman. Okay. So, masaya raw sa langit kapag may isang makasalanang nagsisi. Tingnan nyo ha, nagsisi. Paano po tayo nananalangin? Ang uunahin muna ay magpupuri at huwag kakalimutang humingi ng tawad. Ibig sabihin ng paghingi ng tawad, sinasabi mo, Lord, inaamin ko, mali ako, nagsisisi ako. Ano sasabihin niya? Inaamin ko, mali ako, nagsisisi po ako, baguhin niyo po ako. Aamin ka muna, hindi yung Lord, patawad. Pero you didn't mean it. Kailangan you must mean it. Talagang totoo sa iyo. May pag-amin. Aamin ka muna. Gets? Bakit? Kapag daw merong makasalanang nagbalik loob, masaya sa langit. Yee! Palakpan natin si Lord. So, ano yung number 1 na ipinakita ng Lord ang kanyang love and passion and longing for the soul? Siya ay naging patient, matyaga. Number 2, saan ipinakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa kaluluwa? Number 2, because of God's love, passion, and longing for the salvation of souls, He provide a Redeemer to put the garment of salvation, the robe of righteousness to everyone who will believe and accept Jesus as Lord and personal Savior. Ang unang ipinakita ng Panginoon na pagmamahal at passion, longing na maligtas ang kaluluwa, ang unang paraan ay ang pagtsatsaga, paghihintay ng Panginoon na ang mga tao magsisi. Pero may katapusan at hangganan po yan. Kaya kung ikaw ay totoong born again na, magpatuloy ka. Gawin mong totoo ang iyong pananampalataya. Dahil ang Lord siguradong babalik sa alapaap. Magpakatotoo ka na. Hindi pwedeng born again lang. Kristyanuhan dahil wala namang tinatawag na langit-langitan. Sabi mo siya katabi, walang langit-langitan. Totoong langit.
Kaya totoong Kristiyano ka dapat. Dapat si Christ talaga dyan ang Lord. Okay? So, dito sa padalawa, paano ipinakita ng Panginoon ang kanyang love for the soul? Binihisan niya the garment of salvation. Ito'y pinakita niya sa book of Genesis. Immediately, when sin entered in through the disobedience of Adam and Eve, they became spiritually dead. But God at once promised to send the Savior. He could have banished Adam and Eve, but instead, He promised to send the Redeemer, Lord Jesus. Nagkasala si Eva at si Adan. Pero dun sa kasalanan na yon, hindi agad sila pinarusahan. Pero ginawa ni Lord ang sinabi ng Panginoong, mamamatay kayo. Spiritually dead. At sa kanilang relasyon sa Panginoon, na nasira, nalagot, spiritually dead, pag sinabing spiritually dead, makinig kayo, ito po yung napakahalaga, itong nangyari kay Eva at kay Adan. Si Eva, ito yung pag-usapan nyo sa life group ha. Si Eva at si Adan ay nagkasala. Sila ay sumuway nung kainin nila ang bunga ng puno na nasa gitna. Sabi ng Panginoon, pwede niyong lahat kainin ang lahat ng bunga sa paligid, wag lang ang bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. Pag kinain nyo, mamamatay kayo. Utos ni Lord. Ano yung bunga? Anong bunga? Wag nyo sasabing mansanas ha. Wala yan sa Biblia ninyo, wala rin yan sa Biblia ko. Bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama, ay kinain. When sin entered in through the disobedience of Adam and Eve, they became spiritually dead. Nawalay sa Panginoon. Nasira ang relasyon ng tao sa Diyos. Makinig kayo, mahalaga ito. Kaya ngayon, maraming buhay pero patay spiritually. Andiyan pa kayo? Hanggat ang tao ay walang connection kay Lord, hindi ginagawang Lord si Lord and Savior, hiwalay sila. Because of sin and of Adam and Eve. Why? Because when Adam and Eve committed sin, hindi sila sumunod. Naranasan nila, they are spiritually dead. Sila'y buhay, pero hiwalay sa Diyos. Anong hiwalay? Walang connection sa Panginoon. Gets niya? Maraming taong nabubuhay ngayon na walang relasyon, walang connection. Panalangin kay panalangin, pero hindi maririnig kasi hindi kilala ni Lord. Ang kilala ng Panginoon ay ang kanyang mga tunay na anak. At papaano magiging anak ng Diyos kapag pinaghari mo si Kristo? Sino rito ang pinaghaharian ni Kristo? Tunay kang anak ng Diyos. Sino ang tutugunin ng Ama? Siyempre, kanyang mga anak. Taas ang kamay ng tunay ni anak ng Diyos na ikaw ay tunay na born again, na ikaw ay may relasyon kay Lord, na si Lord ang naghahari sa buhay mo. Palakpak mo yung kamay. Tutugunin ka. Eh sila, nakasala, spiritually dead, patay. Hindi physically. Hiwalay ang relasyon. Kaya sabi ng Panginoon sa John chapter 3 verse 3, kailangan ma-born again. Kailangan maibalik yung magandang relasyon sa Diyos. At dito, kaya nawalay, ito ang God, ito ang tao, naririyan ang kasalanan. Ito si Eva at si Adan, pumasok ang kasalanan, sila'y sumuway, nahiwalay sila. So, ang kailangan, yung kasalanan na yan, bayaran ni Jesus. Gets niya? Ulitin ko. Dito kayo tumingin. Nagkasala si Eva at si Adan.
Silang mga unang tao. Ang Ama, ang Diyos Ama sa langit, ay tunay na Diyos. Nung magkasala si Eva at si Adan, may sinabi ang Panginoon, kayo'y mamamatay. Hindi sila namatay physically. Sila'y nawalay ang relasyon sa Diyos at yan ang dapat ngayong maibalik. Maiibalik lang ang relasyon ng tao sa Diyos hamagitan ni Jesus Christ magbabayad ng kasalanan. At dahil tinanggap mo na si Jesus ang nagbayad ng kasalanan mo, nakipagrelasyon ka kay Jesus, ikaw ngayon ay tunay na born again. Anak, ikaw ay napakakatawag sa Ama ng Ama ko. Malinaw po. Eto ngayon. But God at once promised to send the Savior. Nangako ang Ama. Isesend ang tagapagligtas. He could have banished Adam and Eve, but instead, He promised to send the Redeemer, Lord Jesus. Pwede niya nang lipulin, pero hindi. Nangako ang Amang isesend ang Redeemer. Pag sinabing Redeemer, tagatubos. Sinong tagatubos? Si Jesus Christ. Sinong tutubusin? Ang kasalanan ng tao. Nasa tindahan ng kasalanan ng mga tao. Lahat. Lahat ba? Lahat. Romans 3:23. Lahat ay nagkasala. Please, ipaunawa po natin ito. Lahat ay nagkasala. Walang matuwid. Wala kahit isa. Wala. Dahil tayo, ang ating ninuno ang nagkasala. Pero ang magandang balita, okay, yan. Ang magandang balita, nag-offer si Lord the garment of salvation. God Himself provided a covering for His disobedient children. Nag-provide ang Panginoon. Alam niyo ang ginawa ni Eva at ni Adan? Nagtakip sila ng leaves. Kasi nalaman nilang sila'y hubot-hubad. Pero sabi ni Lord, hindi nyo kayang takpan ng inyong kahabaran. Ibig sabihin, hindi nyo kayang bayaran ng inyong kasalanan sa paraan ninyo, tao. Hindi. Anong ginawa ng Panginoong Diyos? Inutusan silang pumatay ng hayop at yung balat ng hayop ang ikinover. In other words, ito na ay pinapakita, susuguin ko ang aking anak, magbabayad, dadanak ang dugo ng Panginoong Hesus. Ang dugong yan ang magbabayad at magiging covering ng kasalanan ng taong sasampalataya sa Kanya. Pinakita na agad ni Lord. Ang paraan ni Eva at ni Adan ay mali. Ano ang alam nila? Mako-cover sila dahil ng mga leaves na kanilang ikinover. Hindi, sabi ni Lord, hindi. Pumatay ka ng hayop. At yung balat ng hayop, i-cover mo. Kailangan may tumigis na dugo. At dugo ni Kristo ang tumigis. At ang naging covering natin, hallelujah, the robe of righteousness of Christ. Doon pa lang nangungusap ng Lord, which all who trust Him as Savior were, and the first proof that God longs for the salvation of souls. From the beginning, inisip na yan ng Lord, na kailangan tubusin ang tao sa kasalanan dahil minanang kasalanan kay Eva at kay Adan. Kaya lahat ay nagkasala. Romans 3:23 yung pinakita kanina. Pakita mo alak ulit. Basa, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay nagkasala. Lahat ng ipapanganak, panganganak pa, may taglay ng kasalanan. Sabi ni David, mula pa sa aking sinapupunan ng aking ina, ako'y makasalanan na. Kaya lahat kailangan ma-born again. Ang ibig sabihin ng ma-born again, makipagrelasyon kay Kristo. Kagaya kanina, may inihandog ako doon, hindi niya kayang ihandog ang buhay niya, magulang ang maghahandog. Pero ikaw, ako, na malaki na, hindi na magulang mo ang maghahandog para sa'yo. Alam mo na ang tama't mali. Magdesisyon kang totally ihandog ang buhay mo sa Panginoon. Sino rito ang nagdesisyon na noong pa, totally surrender ang buhay mo sa Panginoon?
Sabihin mo, Lord, I committed myself. I surrender myself to you. God the Father, the Holy Spirit, pakialaman niyo ako. Hindi ko kaya, Lord. Pakialaman niyo ako. Tulungan niyo ako. Gabayan niyo ako. Sabihin niyo yan, gabayan niyo ako, Lord. Sinusurrender ko sa iyong buhay ko. Salamat sa robe of righteousness. Salamat sa pagliligtas sa akin. Salamat sa pagmamahal mo sa kaluluwa ko. Salamat, Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin si Jesus. God Himself provided a covering for His disobedient children. Garment of salvation, the robe of righteousness. Genesis 3:21. Pakibasa po. Pagkatapos, gumawa ang Panginoong Diyos ng damit mula sa balat ng hayop para kay Adan at sa asawa nito. Yan po ang pruweba ng pagmamahal ng Lord sa kaluluwa. We will never receive the righteousness without the shedding of the blood of Christ and without Christ to everyone's lives. Meron tayong robe of righteousness because of Christ in us. Ano pong sabi ko? We have the robe. Ikaw at ako, dinamitan ng robe of righteousness, kaya tayo palangit. Because of our relationship. Genuine relationship with Christ. Sino rito ang genuine, totoo ang relasyon mo kay Kristo? Kaya ikaw ay pabago ng pabago, taas ang kamay ng pabago, ng pabago, ng pabago, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, paayos ng paayos, pasaya ng pasaya. Palakpakan natin si Lord. Amen. Number 3. Ano yung unang pinakita ni Lord? Naging matyaga siya. Unang pagpapakita ng pagmamahal ng Lord sa kaluluwa. Nagtsatsaga siyang maghintay. Hindi ko alam kung kasama ka sa pinagtsatsagaan niya. Na iba marahil na wag nating iisipin na tayo naririto ay tayo sigurado. Isipin mo lagi, sigurado ka dahil ang relasyon mo kay Lord ay sa paganda. Sabihin mo, Lord, sisiguraduhin ko ngayon taong ito. Ngayon na ang oras na ito. Ako'y sa'yo dahil sa magandang relasyon ko sa'yo. Amen! Sa pagandang relasyon at ito'y gumaganda habang nakikinig ka. At ako po'y nagpapadala ng mga devotion, nasa inyo na po. Kung kayo magbabasa, yun po ay pagkain ng kaluluwa. Ito po, sinabi ko po kaninang umaga, ang pinakamatatag na puno ay ang puno ng niyog. Bakit po? Malawak ang ugat at malalim. Naghahanap ang puno ng niyog ng water. Kaya siya'y matatag. Ganon din tayo. Ikaw at ako, kung gusto mong maranasang ikaw ay matatag sa pagsubok, kailangan mo araw-araw ay salita ng Diyos. Meditate the Word of God. Ipapaalala sa iyo ng Lord. Sasabihin sa iyo, anak, mahal na mahal kita. Kalagay dito Anak, kaya kitang pagalingin. Anak, tutulungan kita. Anak, hindi pa ako tapos sa iyo. Anak, mahalaga ka sa akin. Pagtatagumpayin kita. Naririto yan. Sino rito ang nagsasabing you will experience amazing victory and amazing blessing? Amazing plan of God because we are crowned with God's goodness and bountiful harvest. Palakpakan natin si Lord. Remember yung tinuro ko sa inyo, the Holy Spirit is our helper, comforter, strengthener. Is always there for you. Palakpakan natin si Holy Spirit. Holy Spirit, we love you. Number 3. God's love, passion, and longing for the salvation of souls by allowing Noah to preach salvation and wait everyone to repent for almost 120 years. Kanyang kabuti ng Diyos. Hinintay niya ang mga tao for almost 120
20 years na nagpipreach si Noah at sinasabi ni Noah, magsisi kayo, magbalik loob kayo sa Panginoon, gugunawin ang mundo. Hindi pinaniniwalaan si Noah. 120 years na nagpipreach si Noah. Imagine niyo yun. Ikaw, may buwang na ba na nagpipreach ka? May araw bang nagpipreach ka sa iba? Pero si Noah, 120 years. Ganyan kabuti ng ating Diyos. Hindi niya agad ginunaw ang mundo. Hinintay niyang magsisi. Pero nalungkot ang Panginoon. Hanggang nakagawa na si Noah ng arko. Kasi talagang itutuloy ng Panginoon ang paggunaw. O ang tinatawag na flood. 40 days and 40 nights na umulan. Pero ilan lang ang naligtas. Pero naroon nagtiyaga ang Panginoon. Nagtiyaga ang Panginoong Diyos. 1 Peter 3:19, 20. Sa panahong iyon, matiyagang hinintay ng Diyos ang pagsampalataya nila sa Kanya habang ginagawa ang barko. Ngunit 8 tao lang ang sumampalataya at pumasok sa barko at naligtas sa tubig. Kakalungkot. Nung panahon yun, naganap na. Totoong sinabi ng Panginoon na pauulanin niya. 40 days and 40 nights, walang patid na ulan. Hanggang ang tubig ay tumaas ng tumaas. Pero ilan lang ang naligtas? 8. Bakit 8? Yun lang ang nakitang sumunod na naalig. Sino yun? Si Noah, ang asawa niya, ang kanyang anak at manugang. Ang galing ni Noah, na i-share sa manugang, na i-share sa asawa, na i-share sa mga anak. Tatay, nanay, kumilos tayo. Ate, kuya, mga kabataan, kumilos tayo habang may panahon pa. Ilan ang mga makasalanan sa lugar ng iyong trabaho na kailangan maligtas upang maging masaya sa langit. Ilan? Ilan ang mga tao na inilalapit sa atin? Ilan? Kaya ako po, masaya po ako na ako'y nagagamit sa kasalan. Ako po'y nagkasal nung Friday. Dito po. Pinatanggap ko sila sa Panginoon. I-share ko ang aking nakarelasyon noong 1986. Ngayon naman ako'y naghandog. Pero i-share ko rin si Christ. Kailangan. Ilan na nakakausap mo? Siguro matagal ka na rin Kristiyano. Pero baliwala sa iyong itinuturo. Wag naman. Mahal na mahal ni Lord ang kaluluwa. Kaya siya'y nagtsatsaga. Totoo ang sinabi ng Panginoon. Siya'y babalik muli sa lapa. Ang handa'y kukuhanin niya. Sino rito ang handa? Kumilos tayo. Totoong may langit. Totoong may impyerno. Sa panahong iyon ni Noah, matyagang hinintay ng Diyos ang pagsampalataya nila sa Kanya habang ginagawa ang barko. Ngunit 8 tao lang. Kita nyo, 2 beses nilagay dyan ang word na sampalataya. Kumusta ang iyong faith? Tataas naman ang faith mo because of hearing and hearing the Word of God. Halos daily may pinapadala ako na devotion. Nasa iyo na. Ngayon, malimit po ay Tagalog. Sometimes English kasi how the Holy Spirit leads me. Sinabi ng Panginoon kay Noah, pumasok ka sa barko kasama ng buong pamilya mo. Genesis 7. Basa po. 1, 2, 3, go. Sinabi ng Panginoon kay Noe, pumasok ka sa barko kasama ng buong pamilya mo, sapagkat sa lahat ng tao sa panahong ito, ikaw lang ang nakita kong matuwid.
Sino rito ang nagsasabing gusto mo hindi lang ikaw maligtas, pati ang pamilya mo? Sumampalataya ka lang, magpatuloy ka, ipakita mo, sino ba ang kasama mong Diyos? Siya'y nagpapagaling. Na kailangan pag ikaw ay may sakit, lumapit ka ng totohanan, manampalataya na ikaw ay gagaling at ito ay nakakatulong para yung mga kakilala mo'y manalig sa Kanya. Ginawan ako ng Panginoon ng maraming mga patotoo. Pati sa mga anak ko, kumikilos ang Panginoon. Why? I always declare who the Lord is. That the Lord is the one who created heaven and earth. That nothing is impossible unto Him. Kung ano man ang imposible sa tao, imposible sa Kanya. That the Lord is not finished with us. That He will never leave us nor forsake us. He is my provider. He's the provider of my family. He's the provider of everyone. Na nagbukas ng pintuan ng Lord ngayong taong ito. Pintuan ng kaligtasan, pintuan ng promosyon, pintuan ng... Naniniwala ba tayo? Iba't ibang pintuan ng pagpapala binuksan ng Panginoon. Ang sinasabi, kung ang ginawa ng Lord noon ay sa loob ng 10 taon, na pagpapala ngayon, within 2.5 years, bibilisan ni Lord, pagpapala at pagpapala, rumaragas ang pagpapala, mabilis na dumating. Especially mga faithful tithers and pledgers and givers. Sabi ni Lord, siya'y tapat. Kaya dito, nakita natin dito, totoo ang sinabi ng Panginoon. Ang sinabi niya sa iyo, paniwalaan mo. Sinasabi ng banal na kasulatan, paniwalaan mo. Mamaya, natuturo ko po sa mentoring, 3 loves. Yung tinuro po ng bishop sa aming mentoring. The 3 loves of a disciple. Mamaya po yung 1:30. So, yung po yung patatlo na pinatunayan ng Panginoon ng pagmamahal niya, siya'y matyaga. Naghihintay sa mga taong sumampalataya. Ilan ang kilala mo na sa eskwelahan, sa trabaho mo, sa negosyo mo. Buhay sila pero spiritually dead. Hiwalay kay Lord. Kumilos tayo. Sabi mo sa iyong sarili, kilos. Mag-alab. Yan na po ang ginagawa ngayon sa atin ng bishop. Lagi tayong makakarinig. Pahalagahan mong kaluluwa mo. At ito ang ginagawa ko sa inyo. Pahalagahan mong kaluluwa mo. Pahalagahan mo ang kaluluwa ng iba. Kumilos tayo. Number 4, God's love, passion, and longing for the salvation of the souls send His only begotten Son to die on the cross in order that He might be our sin-bearer, substitute, and Savior. Siya naging substitute. Ikaw dapat ang parusahan. Ako, tayo. Dahil tayong makasalanan. Pero ang ginawa ng Ama, binigay niya ang kanyang anak, sinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Si Kristo Jesus ang nag-alay ng buhay. Tayo dapat ang tumanggap ng koronang tinik. Tayo dapat ang tumanggap ng pako, paa at kamay. Hindi dapat si Jesus. Pero siya ang kumuha para tayo'y mapapuntang langit kung tayo mananalig. Ganyang kabuti ng ating Diyos. Siya yung ating sin bearer. Ibig sabihin, kinuha niya ang kasalanan. Nakalagay sa Biblia ang sino mang mapabitin, siya'y sinumpa. You know what? Makinig kayo. Kinuha ni Lord ang sumpa. Bakit? Nakalagay sa Biblia, kapag hindi mo kumpletong nasunod ang 10 utos, ikaw ay nasa sumpa. Taas ang kamay ng mga kasunod. Wala. Ang ginawa ng Panginoon, hindi kayang sundin ang 10 utos ni Moses. Ako na ang iyong parusahan. Ako na, sabi ni Christ, ako na. Ako na, upang ang sino mang sasampalataya, hindi man masunod ang 10 utos, sila'y maliligtas dahil sa pananampalataya at sa biyaya. Yan ang biyaya ni Lord.
Siya nang sinumpa. Kinuha niya ang sumpa na dapat ay atin. Siya nagbayad ng kasalanan sa mamagitan ng kanyang banal na dugo. Palakpakan natin si Jesus. At kung pinahalagahan mo ang ginawa niya, preach. Ako po ay maraming GC. Ang mga devotion ay pinapadala ko sa daming GC. At ibang GC, may Lopez Panopio, Anyayahan, ano pa yung isa? GC ng J1 Pawan, Agbay Clan, mga clan, batchmates, ang dami, batchmates. Mga classmates, I keep on sending. Kita ko naman eh. Kasi yun ang sabi ni Lord eh. Kasi alam ko, yan ang way, the purpose, one of the purpose why the Lord allow us to have these gadgets para magamit sa Kanya. Can I hear amen? And so, God's love, number 4, passion and longing for the Savior, send His only begotten Son to die on the cross. Siya ang ating substitute, siya ang ating Savior, siya ang ating sin bearer. At pag sinabing sin bearer, nasa Kanya yung kasalanan ng tao. Kasalanan mo. Kaya pag sabi ng ikaw ay ganito, makinig kayo, mahalaga ito. Sinasabi ng enemy, parang binubulungan ka. Ano ka? Ikaw ay wala ng pag-asa. Ikaw ay makasalanan. Sasabihin mo, kasalanan ko'y kinuha at binayaran ng Panginoong Jesucristo, kaya iwanan mo ako. Hindi ako natanggap ng bulong mo. Ako'y pinatawad dahil ako'y humingi ng tawad at ako'y nagdedesisyong babago. Kaya niyong gawin yan, pagka kayo binubulungan, ay, ikaw, napakasutil mo, ikaw, ganito ka. Huwag kang papayag. Kinukondem ng kaaway, huwag kang papayag. Sasabihin mo, lahat ng kasalanan ko, pinagsisisihan ko. Ano ba? Ano pa? Yun. Sabihin mo agad yun. Lahat ng kasalanan ko pinagsisisihan ko at ang aking kasalanan ay hinugasan ako ng banal na dugo ni Kristo. Kaya niyo sabihin niya? Oo, kung anong alam niyo, di sabihin niyo. Pag walang alam, sasabihin niyo. Kaya kailangan alam mo. Bayad ng kasalanan ko, yes, ako'y nagkasala, pero yung pinagsisisihan ko, tinatakwil ko yon. Mahalaga po yan, aaminin, itatakwil, magpapabago. Ano pong gagawin? Palakpakan natin si Lord. Napakabuti ng Panginoon. Siya ang sin bearer, kinuha niya ang kasalanan natin. Siya na ang pinarusahan sa halip na ikaw at ako. Kaya nakakalungkot kapag ang tao hirap na hirap ang buhay sa lupa. Pero ayaw manalig kay Kristo. Hirap na sa lupa, pagdating pa sa kabilang buhay, walang katapusang init ng apoy. Sabi mo, hindi mo yung maruranasan. Magpakatino ka sa iyong relasyon kay Lord. Magpakatotoo ka. Ito'y kailangan kong sabihin sa inyo. Magpakatotoo ka. Gawin mong genuine. Ang pagpapatawad dapat genuine. Walang perfect. Isigaw mo, walang perfect. Pero alam ni Lord kung paano mo ginagawa sa pamagitan ng Holy Spirit na ikaw ay patuloy na mabago. Amen? So, was predicted 700 years before Jesus Christ came. Sinabi na in the book of Isaiah na may dadating na tagapagligtas. Basahin nyo. 700 years before Jesus Christ came, na-predict na po na may tagapagligtas. Isaiah 53:5. Basa po. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, gawin mong personal. Ngunit dahil sa aking kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa aking kasamaan. Ako ay gumaling
dahil sa pahirap ni dinanas niya at sa mahampas na kanyang tinanggap. Sino rito ang may sakit na gumaling na dahil sa hampas ng tinanggap ng Panginoon? Sino rito ang naniniwala sa sinasabi ng Isaiah 53:5, ang tinanggap niyang latay, hampas, ito'y kagalingan ng mga may sakit karamdaman. Maniwala ka, ako mismo ay pinagaling ng Panginoon sa maraming bukol. Walang operasyon, walang medicine. Buntis. Lumaki ang bukol nang hindi ko alam. Basta ang alam ko, simula nang ako'y makakilala sa Lord, dire-diretso ako. Sa pananampalataya ko, tuloy-tuloy. Kaya pagdating ng pagsubok, wala ko yung pagmamalaki. Si Lord John, my intercessor. Pagdating ng result, na marami pala akong bukol at malalaki, na-establish ng faith. Kapatid, ito ang ginagawa ng Lord. Pinaghahanda tayo para sa kung may dumating na pagsubok. Alam mo ang gagawin mo kasi puno ka na ng mga pangako ng Lord. Kailangan ng faith mo ay mas mataas kaysa problem. Kayo po magsabi, ang pananampalataya ko, ngayong taong ito ay mas mataas kaysa problema. Nagsasalita gaho ang iba. Kailangan. Naalala ko nga titinay nung puntahan namin to nung aga nararamdaman mo, Kati Kati nga. Talaga namang sinasabi, talagang ang tagal po niyang may nararamdaman, pero pinaglaban niya. Sabi niya, basta hindi ako magpapadoktor. Hindi. Ako'y pagagalingin ni Lord. Pagalingin ako ni Lord. Hindi ako. Pinagpray namin. Ayaw talaga magpadoktor Bunga naman, biyaya. Tumanggap ng himala ng kagalingan. At marami pa rito. Sister nurse. Di ba? Biyaya na Panginoon. Pag narinig niyang patotoo niyan, marami pa po. Biyaya ng Panginoon. Kaya sabi ng bishop, linggo-linggo kayo ay kung may mga taong inaalihan ng demonyo, mayroon pa bang maalihan ng demonyo, mga kaluluwa, kayo'y mag-crusade linggo-linggo. Mamaya, pag-usapan natin sa mentoring. So yan po ang katunayan ng pagmamahal ni Christ. Inako niya ang kasalanan siya. Basahin uli natin. 1, 2, 3, go. Ngunit, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Sino rito ang may sakit na gumaling na nga? Gagamitin lang ni Lord ang doktor at gamot, pero sa aking situation, walang doktor at walang gamot na nagamit. Bakit? Buntis. Sinong inasahan ko? Si Lord. And praise be to God, pinatunayan ni Lord ang imposible sa tao. Malalaking bukol, imposibleng matunaw, tinunaw ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Palakpakan natin si Lord. Dinideklara ko sa buhay mo at sa buhay ng lahat ng rato, lumilika ang Panginoon ng magagandang patotoo sa sitwasyon mo. Ito man ay sa provision. Ito man ay sa healing. Ito man ay sa comfort or whatsoever. Ito man ay sa pag-aaral mo. I-allow mo. Ito may sa trabaho mo. Allow the Lord to create a good testimony. Handa ka bang mag-testify? Allow the Lord, that His goodness and mercy to follow you all the days of your life. Psalms 23:6. Allow mo ang Panginoon na ang kanyang mga pangako'y maranasan mo. Kaya sabihin mo, Holy Spirit, welcome ka sa araw na ito to move. Behind my situation, behind my prayer request, behind my family. Move, rule and reign, Holy Spirit. Lagi niyong kausapin. Palakpakan natin si Holy Spirit. Jesus Christ was the promised Messiah because of God's love, passion, and longing for the salvation of souls. 1 Timothy 2:4, nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. 1 Timothy 2:5-6, sapagkat iisang Diyos, basa po,
Sabay-sabay po. Iisa ang Diyos, isa lang. At tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin sa Diyos. Walang iba. Kaya nakalagay dahil tanging. Hindi pwedeng sinasabing santo. Yun daw ay nabuhay ng banal. Ngayon daw ay santo. Doon ka lalapit. Mali. Hindi yan pwedeng maging tagapamagitan. Dahil nakalagay sa Biblia ay, sino? Jesus Christ. Basa po uli. Sapagkat iisa ang Diyos. At tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin sa Diyos. In other words, para marinig ka ng Ama, tatawag ka sa pangalan ni Jesus. Lalapit ka dahil may relasyon ka kay Christ. Lalapit ka bilang anak, kaya tatawag ka ng Ama. Ikaw ka na may makikiama sa iba kung hindi ka naman anak. Tatawag ka ba sa aking asawa ng Ama? Hindi Pwede naman, di spiritual. What I mean is, ang Ama, papansinin ka kung ikaw ay tunay na anak. Papansinin na yung pastor, love, pastor, yung nakikitawag sa kanya ng daddy pastor dahil kilala. Sino rito ang kilala ng Ama? Dahil may relasyon ka. Papansinin ka ni Lord. Pagpapalain ka ni Lord. Tutugunin ka ni Lord. Pero yon, tutugunin ka ng Ama kapag nanalangin ka sa pangalan ni Jesus. May relasyon ka hindi sa pangalan ng mga santo-santi, tarito. Namang iba ay talaga namang ilang milyon daw yung pumila. Saan? Saan pumila? Saan? Ilang milyon? Ilan po? 1 milyon, 2 milyon. Grabe mamulat ang magising sila sa katotohanan. Basa uli. Iisa ang Diyos. Ang Diyos ang manlilikha. Ang Diyos ay totoo. Ang Diyos ay hindi nakikita. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Isaiah 55 verse 14 o 11 or 6. Trono ay langit, tungtungan ay lupa. Malaki siyang Diyos. Sino rito ang malaking Diyos ang iyong sinasamba? Sino yung tatawag sa Ama sa pangalan ni Jesus at ikaw ay tutugunin dahil ikaw ay anak? Ulitin ko, sino rito ang tunay na anak? Sino naman dito ang bihirang tumawag dahil ginagawang bombero si Lord pagka may kailangan laang? Wala na. Laging tatawag. Amen? Saan tatawag? Sa Ama. Sa pangalan ni Jesus. Bigay mo nga sa akin yon, John 14:13. Tagalog, ituloy muna natin. Iisa raw ang tagapamagitan sa Ama, at ito'y si Kristo. 6. Bakit tagapamagitan siya? Sapagkat siya ang naghandog. Inihandog niya, basa po. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Wow! Sino rito ang natabos na? Sino ang magpapatubos pa? Sino ang tagatubos sa kasalanan? Sino ang magpapatubos? Sino ang natubos na sa kasalanan? Sino ang magpapatubos pa? Eh di yung wala pa kay Lord. Lahat ba'y kailangang matubos? Sino, paano matutubos? Magpatubos. Ikaw ba nagpatubos? Nung iyong paghariin si Lord. At ngayon magpapatuloy ka. Why? May mga problemang humahatak palayo kay Lord. At para hindi ka mailayo, kahit may problema, kailangan mataimtim kang nakikinig at nag-aaral ng salita ng Diyos. Next. Nasaan yung John 14:13? Nakita mo? Tagalog? Basa po. At anuman ang hilingin nyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa magitan ko na kanyang anak. Pag kayo'y tatawag, Ama, sa pangalan ni Santo? Santa? Sa pangalan ni no? Malinaw po. Sapagkat
siya lang talaga ang tagapamagitan. Palakpakan natin si Jesus. And now, ito po yung last, before the last. Philippians 2:6-8, mahalaga po ito. Kahit siya ay likas, ito si Jesus. Huwag kayong papayag na si Jesus ay hindi Diyos. Wag. Si Jesus ay totoong Diyos na nagkatawan tao para iligtas ang tao. Basa. Kahit siya ay likas at tunay na Diyos. Sino raw si Christ? Uy, gising. Ang tulog. Gising. Basa. 1, 2, 3, go. Hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng karaniwang tao. Sinong tinutukoy? Jesus Christ. Sino si Jesus Christ? Savior, substitute, sin bearer. Tatandaan niyo? Sino si Jesus? Bilang Messiah, siya yung sin bearer. Siya yung umako ng kasalanan. Substitute, dapat tayo ang parusahan. Siya na yon. Siya ang Savior, tagapagligtas. 3 S. Ano yung 3 S? Savior, substitute, and sin bearer. Palakpakan natin si Jesus Christ. Siya ba'y tunay na Diyos? Yes. Verse 10, upang ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba kay Jesus. Nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay luluhod na sasamba kay Jesus. Paano raw sasamba? May pagluhod. Palakpakan natin si Lord. Luhod mo yung... At kikilalanin ng lahat na si Yesu Kristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Sino rito nagsasabing, Jesus is your only Savior, the only way, the truth, and the life. Tayo tumayo, basahin po natin. For the Son of Man, basa po, came to seek and to save the lost. Ito ang mission ni Jesus. To seek and save the lost. So, anong ating pinag-usapan? Paano pinakita ng Lord? Review. Paano pinakita ng Lord ang love? By patiently waiting. Dito na ako kayo, huwag kayo madidistract. Huwag kayo madidistract. Paano pinakita ni Lord ang kanyang love? Patiently waiting to everyone and anyone. Provide a Redeemer to put a garment of salvation. Allowed Noah to preach for 100 years. And send His only begotten Son to die on the cross. And last, the Holy Spirit's passion for souls convict hearts and draw people to repentance. Palakpakan natin si Lord. In conclusion, this does not mean jump na ako. Luke 14. Luke 19:41. Tingnan nyo to ha. Matuto tayo dito. Sabay-sabay tayo magbasa. Nang malapit na si Jesus sa Jerusalem, at nakita niya ang lungsod, umiyak siya para sa mga taga-roon. 43. Sabi ni Jesus, darating ang araw, napapaligiran kayo ng kuta ng inyong mga kaaway. Palilibutan nila kayo at kabi-kabilang lulusubin. Nangyayari po ba yan? Kasi kahit po yun ay City of Jerusalem, doon po babalik si Christ. Marami po, kaya po napalipat sa atin ang kaligtasan. Maging tayo ay nagkaroon po ng adoption bilang hintil dahil sila po ay ayaw manalig. Marami po doon ay ayaw manalig. That Jesus is the Messiah and the Savior. Kaya sabi ni Lord, darating ang araw na paliligiran kayo ng kuta ng inyong mga kaaway. Palilibutan nila kayo at kabi-kabilang lulusubin. 44. Lilipulin nila kayo at ang inyong mga anak
wawasakin nila ang lungsod ninyo. Wala silang iiwang bato. Hindi pa po ito nangyayari. Pero naroon na pag-iingat ng Panginoon. Ito ay doon sa mga ayaw pong magsisi. Verse 44, lilipulin nila kayo at ang inyong mga anak at wawasakin nila ang lungsod ninyo. Wala silang iiwang bato na magkapatong. Mangyayari ang lahat ng ito sa inyo dahil binaliwala ninyo ang araw na pagliligtas sa inyo ng Diyos. Church, huwag mong babaliwalain. Huwag mong babaliwalain ang pagpapahalaga ng Panginoon sa kaluluwa mo. Pahalagaan mo ang kaluluwa mo. Pahalagaan mo ang love ni Lord. Mahal ka ni Lord. Ayaw niya, nahirap ka na sa lupa. Pagdating sa kabilang buhay, nahirapan ka pa rin. Ang gusto ng Panginoon, matikman mo ang pinakamasarap na buhay. At ito ay sa piling ng Ama sa langit. Pahalagahan mo. Mark 8:36. Pakibasa po. Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapa sa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? Pahalagahan mo ang kaluluwa mo. Huwag mo nga hayaan, ngayong ligtas ka na, ay lumayo ka pa. Sumampalataya ka sa Panginoong Yesus, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ang sabi ng Panginoon, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Sino rito, hanggang dumating ang Panginoon, ikaw ay ligtas. Maging tapat ka sa pananampalataya mo. Magpatuloy ka sa pakikinig ng mga mensahe. At ngayong araw na ito, close your eyes. Takwil mo na. Kumusta ka sa relasyon mo sa Panginoon? Mahal na mahal ka ng Lord. Kumusta naman ang relasyon mo sa iyong kapwa? Hindi mo magagawang mahalin ang iyong kapwa ng pagmamahal ang gusto ng Lord kung hindi mo mahal si Lord. Appreciate the love of God for our souls. Sobrang mahal tayo ng Lord. Nagtsatsaga siya, nagtitiis siya, naghihintay siya. Kumilos tayo. Ikaw lamang ang kailangan ko. Kaya ba noon? Ay, yan na lang pag-ibig. And then sundan noon. Pag-ibig. Nagpasalamat tayo sa Lord. Tas natin ating kamay. Pasalamat tayo sa kanyang pag-ibig. Di mapapantayan, pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan, dugo mong tumigis, dalay kaligtasan, dalay kaligtasan. Nakamtan namin ang buhay na walang hanggan. Pag-ibig mo, Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mong tumigis, dalay kaligtasan. Nakamtan namin ang buhay na walang hanggan. Sabihin natin ngayon kay Lord, lamang ang kailangan ko. Ang kailangan ko. Sabihin natin sa Kanya, ikaw lamang ang kalakasan ko, ang kalakasan ko, ang yakap ko, ang yakap mo sa bawat sandali. Siyang pag-asa, siyang pag-asa na hinahanap ko. sa'yo, O Diyos, Sa'yo, Diyos, lamang natagpuan. Sa'yo, Diyos, Sa'yo, Diyos, pag-asa'y nakamtan. pag-asa'y nakamtan. Dahil sa'yo, buhay ko'y nabago. buhay ko'y nabago. Sa'yo, Diyos, Sa'yo, Diyos,
maglilingkod ako. For the last time, sabihin natin kay Lord, Ikaw lamang ang kailangan ko. natutuwa si Lord sa naririnig Ikaw sa atin. lamang Ang kalakasan ko, ang kalakasan ko. ang yakap mo, Ang yakap mo sa bawat sa sandali. bawat sandali. Siyang pag-asa, Siyang pag-asa na hinahanap ko. sa'yo, Diyos. Sa'yo, Diyos, lamang natagpuan. Sa'yo, Diyos. Sa'yo, Diyos, Pag-asa'y nakamtan. pag-asa'y nakamtan. Dahil sa'yo, Dahil sa'yo, buhay ko'y nabago. buhay ko'y nabago. Sa'yo, Diyos. Sa'yo, Diyos, maglilingkod ako. Mga magulang mo, kapatid, yung bukok at bumigay. Sa'yo, Alam ko, Diyos, may kailangan ka. maglilingkod. Alam ko, kailangan mong comfort, kailangan mong courage, kailangan mo ng strength, provision, kailangan mo ng provision, kailangan mo si Lord. Naririto siya. Mahal na mahal ka niya ng Panginoon, mahal na mahal ka ng Panginoon. Siya yung iyong manggagamot, siya yung iyong comforter, siya ang ating helper. Siya laging naririyan who will provide. Siya laging naririyan para ikaw ay palakasin, i-comfort, patatagin. Naririyan siya, provider siya. Walang bagay na mahirap sa kanya. Kapatid, mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal niya ang kaluluwa mo. Ayaw ng Panginoon na mapahama ka. Magdesisyon ka ngayong magpatuloy sa Kanya. Oh Lord, salamat for the comfort, for the courage. Salamat for the freedom. Kinuha niyo na ang lahat ng sumpa upang kami lumaya. Lumaya sa sakit, lumaya sa kalungkutan, lumaya sa takot, lumaya sa kahirapan. Kayo ang aming Ama sa langit. Sige, tawagin mong Ama sa pangalan ni Jesus. Kayo ang aming Ama sa langit. Diyos na maibigin. Diyos na mapagpatawad. Diyos na buhay. Diyos ng himala. Nagbibigay ng trabaho. Nagbibigay ng promotion. Nagpapagaling sa mga may sakit karamdaman. Kaya mong gawin lahat. Kaya mong ipagkaloob lahat. Kaya mong gumawa ng himala, banal na Diyos. Gawan niyo po na magandang patotoo ang bawat isa. Gawan niyo po na magandang patotoo. My Lord, nasasabihin ikaw ang manggagamot. Ipapatotoo na ikaw ang provider. Ipapatotoo na ikaw ay mabuti at tapat. Ipapatotoo na ikaw, oh God, you crowned us with your goodness. You crowned us with your bountiful harvest. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagmamahal. At sabihin mo, Diyos na banal, tinatanggap ko po ang kalayaan, ang kagaligan, ang iyong comfort, ang lakas na kailangan ko, ang provision na kailangan ko, ang salvation, ang inyong pagpapatawad. Mababago ako ng mababago. Sa paganda ang buhay ko. Salamat, mahal na mahal niyo ako. Salamat, kayo na po ang kumuha ng kabayaran sa aking kasalanan. Salamat, pinatawad niyo ako. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, ikaw ay muling babalik. Hindi ka pa mandok kung hindi ka pa dumarating. Ito'y dahil minamahal mo mga makasalanan upang sila'y mabago. Tulungan niyo po, Panginoon Diyos, na ako ay makasunod sa iyo, na ilapit sa iyo, palapit sa iyo, tunay na Diyos, Panginoon na tagapagligtas. Ang mga kaibigan ko, ang mga kakilala ko, salamat, Panginoong Diyos, sa pag-ibig at sa katugunan sa aking mga panalangin. Sapagkat ang lahat ng panalangin ko ay hinihiling ko sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Masaya akong uuwi dahil ako'y pinagpala mong lubos. In Jesus' name. Amen.